Habang maraming sundalong Ruso ang namamatay sa frontline, si Putin ay nagtatago sa mga lihim na opisina sa iba't ibang bahagi ng Rusya. Ang dakilang ostrich ng politikang Ruso ay nakabaon ng ulo sa buhangin dahil nagbubulag-bulagan siya sa kanyang nakikita. Habang inamin ng Kremlin ang pagkatalo sa Ukraine, si Putin na lang ang natitirang Ruso na naniniwalang mananalo pa ang Rusya. Hindi ito realidad. Ilusyong likha ni Putin ito. Kahit may ginagawa ang Ukraine na napakalaki, nagkakandurog pa rin ang mga plano ng Rusya. Malaki ngayon ang kalamangan ng Ukraine sa labanan dahil sa teknolohiyang inilabas nila mula nang simulan ni Putin ang pananakop, lalo na ang mga drone. Partikular, ang mga mid-range na drone ng Ukraine ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga puwersa ng Rusya sa pamamagitan ng pag-atake sa likod ng mga frontline. Nasisira ang lohistika ng Rusya, napapabagsak ang mga sentro ng command and control, at nahahadlangan ang pag-atake nila sa Ukraine mula sa likuran. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataong ito. Ginagamit nito ang malinaw na agwat sa pagitan ng teknolohiya nito at ng teknolohiyang taglay ng Rusya upang magsagawa ng mga kontra-atake habang nagdudulot ng kaguluhan sa likuran ng Rusya, na lahat ay nagbubunga ng isang malinaw na katotohanan. Pinakamaganda ang posisyon ng Ukraine sa nakaraang halos isang taon. Ayon yan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabi noong ika-3 ng Abril na ang impormasong ibinigay ng mga pinagmumulan mula sa UK ay nagpakita na ang sitwasyon sa frontline sa Ukraine ngayon ay kasing ganda para sa Ukraine gaya ng matagal nang hindi nararanasan. Na pala, noong Miyerkules, may ulat mula sa aking intelihensya at isang pagsusuri mula sa intelihensya ng Britanya. Natanggap ko ang ulat ng MI6 kaugnay ng frontline, kung saan ayon kay Zelensky, ito na ang pinakamagandang sitwasyon para sa Ukraine sa loob ng 10 buwan. Ang mga drone na panggit ng distansya ang pangunahing dahilan kung bakit. At marami sa loob ng Kremlin at ng militar ng Russia ang sumusubok na bigyan ng babala si Putin, kahit na naglalakad si Pangulong Putin na parang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Babalikan natin ang mga babalang yon at ang ilusyon ni Putin mamaya. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, nangingibabaw ngayon ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid. Ayon sa ISW post noong Abril 10 sa X, lumilitaw na pinatutunayan ng mga ulat mula Russia at Ukraine ang mga ulat mula sa larangan ng labanan na nagkakaroon ng kalamangan ng Ukraine sa drone laban sa Russia sa labanan. Ayon sa ISW, ang kalamangan na yon ang dahilan ng natigil na opensiba ng Russia ng tagsibol at ng kakayahan ng Ukraine sa matagumpay na kontra-atake. Ang susi sa mga kamakailang tagumpay ng Ukraine ay tilang pagdami ng mga pag-atake laban sa mga sistemang panlaban sa impapawid ng Russia, na nagbukas naman ng mga ligtas na daanan sa impapawid upang payagan ng iba pang mga mid-range na pag-atake ng drone na nabanggit natin kanina. Ayon sa Atlantic Council, pagkatapos ng ilang taong gantiang labanan sa larangan ng drone, nang unggunan na ang Ukraine laban sa Russia. Ang mga maikli at malalayong pag-atake ay sinamahan na rin ng mga pag-atake laban sa mga puwersa ni Putin sa malapit na likurang bahagi. Ibig sabihin ay kaya nang abutin ng Ukraine ang distansya sa likod ng mga 20 kilometro na naabot ng kanilang mga FPV drone sa madalawak na kill zones ng Ukraine. Mahigit 300 kilometro ang kayang abutin ng long-range drone ng Ukraine para umatake sa loob ng Russia. Muli, lahat ito ay teknolohiya. Mas maganda ang teknolohiya ng Ukraine kaysa sa teknolohiya ng Russia. Balitang hindi matanggap ni Putin. Sinasalungat nito ang kwento. Sinisira ang propaganda. Hindi nagsisinungaling ang datos. Mula Enero, halos triple ang mid-range natik ng Ukraine ayon sa mga numero, na nagpapakita ng kasalukuyang opensiba ng Russia. Batay sa ulat, may 41 pag-atake noong Enero. Noong Pebrero, nagpakawala ang Ukraine ng 61 sa kanilang mid-range na mga drone papasok ng Marso, kung saan nagpadala ang Ukraine ng 115 ng kanilang mga bagong nakamamatay na sandata patungo sa direksyon ng Russia. Ang mga mid-range na ataking ito ay kabilang sa 11,000 misyong pandigma araw-araw na ayon kay Alexander Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ay isinasagawa ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tripulante. Walang kapantayang dominasyon ng mga drone, at Marso ang naging rurok nito. Binuwag ng drone force ng Ukraine ang 150,000 beripikadong target. 50% mas marami kaysa noong Pebrero. Patuloy dumadami ang mga numero. Sinira ng medium range na pag-atake ng Ukraine ang 100 at 43 bodega at mga pasilidad ng lohistika ng Russia ayon kay Syrskyi. Isa pang 52 command post ng Russia ang bumagsak dahil sa dominasyon ng drone ng Ukraine. Pati na rin ang mga pasilidad ng infrastruktura ng langis, gas at enerhiya ng ban sa malapit na likurang bahagi. Hindi na dapat itanggi ang mga numerong ito. Ngunit para sa marami sa Russia, itinatanggi pa rin ang mga ito.
Kahit na sinusubukan ni Putin na ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan, tumutunog na ang mga alarm sa Kremlin. Alam ng mga opisyal sa Russia ang sakuna, kahit ayaw itong tanggapin ni Putin at binabalaan nila siya. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Abril, 10 si Andrei Belyusov, ang bagong ministrong depensa ng Russia mula Mayo 2024 matapos patalsikin ni Putin si Sergei Shoigu, ang nagpapaliwanag kay Putin sa mga nangyayari. Ayon sa ulat, sinabi ni Belyusov na critical na ang sitwasyon ng mga drone sa Ukraine dahil nakamit ng Ukraine ang technological at numerical na kalamangan laban sa puwersa ng Rusya. Nabawasan ang bisangang drone attack ng Russia mula sinakop na teritoryo dahil sa pagkawala ng Starlink. Nakapag-develop ang Ukraine ng bagong henerasyon ng kagamitan na hindi pa nakita ng Russia dati. Alam ng Kremlin na hindi handa ang Russia sa mas sopistikadong sistemang inilalagay ng Ukraine. Ang taong mismong itinalaga ni Putin para tuklasin ang ganitong mga problema at gumawa ng mga solusyon ay ipinagsisigawan na ito saan man. Ngunit hindi siya pinakikinggan ni Putin. Sinasabi ni Belyusov na talo na ang Russia sa digmaan na yon, maliban kung may magawa pa si Putin bukod sa paulit-ulit na pagpapadala ng sundalo sa gilingan ng karne, na siya rin ang may gawa. Kung mahinahan mang ipinarating ni Belyusov ang balita kay Putin, may mas galit pang iba sa Russia. Sila ang mga military blogger. Marami silang masasabi tungkol sa kampanya ng Russia sa Ukraine na yon. Kung hindi abala si Putin sa pag-iwas sa realidad, mapapansin niyang ang mga military blogger, dating makabayan at sipsip, ay naging lantad na kritiko ng pananakop ng Russia nitong 4 na taon. Hindi sinasabi ng mga blogger na mali ang pananakop, kundi madalas silang binabanggit kay Putin kahit di direkta na nabigo ito dahil sa sunod-sunod na kapalpakan ng militar. Tinalikuran na ngayon si Putin ng mga profesional na propagandista sa Russia. Si Alexei Chidaev, pinuno ng Ushkunik Facility na malaking bahagi sa drone development ng Russia, ay dating laging pumupuri kay Putin. Pero ngayon ay kinikritiko na ang buong lipunang Ruso. Ayon kay Chidaev, itinayo ng Russia ang feudalismo sa kanilang lipunan at ang ganitong makalumang paraan ng pag-iisip ay parehong nag-aalis ng karapatan ng mga mamamayan at nagsasara ng pinto sa uri ng inobasyon na maaring magbigay daan sa Russia na makasabay sa teknolohikal na pag-unlad ng Ukraine. Isa rin sa mga kritiko si Rybar, isang military blogger na may halos 1 milyong followers sa Telegram. Siya at ang iba pang katulad niya ay nagsasabi ngayon na ang opensiba ng Russia sa Ukraine ay umabot na sa wala ng patutunguhan. Nagkakaisa sila laban sa mobilisasyon. Sinasabing walang saysay ito ngayon at inaakusahan ng mga general ni Putin na tinatago ang katotohanan sa kanya para magpatuloy si Pangulong Ruso sa kanyang ilusyon. Hayagang kinukwestiyon ng mga taga-suporta ng Kremlin ang mga taktika, kumander at bersyon ng Russia ni Putin, hindi dahil sa galit kay Putin. Ang kanyang pagiging autoritarian ang dahilan kung bakit siya nananatili sa kapangyarihan. Gusto nilang tanggapin ni Putin ang realidad sa labanan at mapagtanto na ang mga taktikang nagdulot na nang mahigit sa 1.3 milyong kaswalti sa ngayon at marami pang susunod, ay hindi gumana noon at lalo nang hindi gagana ngayon na malaki ang kalamangan ng Ukraine sa drones. Nagsimulang magbago ang lahat para sa Rusya. Pero lalo pang lumala ang sitwasyon. Habang ginagamit ng Ukraine ang kanilang teknolohiyang kalamangan sa harapan, ginagawa rin nila ito sa likuran. Kasing epektibo ng opensiba ang depensa para sa Ukraine. At ipapaliwanag namin ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito maya-maya lang. Bago natin gawin yon, isang mabilis na paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Marami pang ganitong uri ng pagsusuri dito. Kaya mag-subscribe ka sa channel para siguradong hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Sa depensa, kasing halaga na ng opensiba ng Ukraine ang kanilang drone advantage. Mas marami nang napapabagsak na Russian long-range attack drone ang mga murang at napaka-epektibong Ukrainian interceptor drone na yon. Mula, totoong mga numero, na-intercept ng Ukraine ang 2,975 drone ng Russia nitong Enero. Umabot ito sa 3,679 noong Pebrero. Tapos, biglang tumaas ng mabilis. Noong Marso, napabagsak ng Ukraine ang 7,674 na drone ng Russia mula sa impapawid bago pa man sila makapaminsala, ayon sa ulat ng ISW. Huwag maliitin ang kahalagahan ng pagbabagong ito sa larangan ng labanan. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpapalipad ng napakaraming drone ang Russia laban sa Ukraine ay para makamit nila ang eksaktong ginagawa ngayon ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia. Ang mga Shahid ay pinapasabog ang infrastruktura ng Ukraine, sumisira ng target militar, nananakot sa sibilyan at winawasak ang network ng enerhiya. Ginagawa ito para pahinayan ang depensa ng Ukraine sa harapan. Pero ngayon, habang tumataas ang antas ng pagharang ng Ukraine,
At hindi makahanap ng sagot ang Russia sa mga teknolohikal na pag-unlad na dala ng Ukraine sa labanan, unti-unti nang nawawala ang lahat ng iyon. Binabasag ng Ukraine ang likuran ng Russia. Hindi nagawa ng Russia sa Ukraine ito. Ano naman ang naging tugon ni Putin? Kumakapit lang siya sa maling naratibo tungkol sa digmaan sa Ukraine habang nagpapanggap na parang ang Russia ay kumikilos pa rin mula sa posisyon ng kapangyarihan. Nakita natin ito kamakailan lang noong Abril 7 nang harapin ng balita na nalampasan na ng Ukraine ng Russia pagdating sa teknolohiya ng drone. Wala namang ginawang mahalaga si Putin para tugunan ang problema. Siguradong hindi niya binabago ang taktika ng Russia. Nawala ng Russia ng 1,400 at 40 sundalo sa loob lamang ng 24 na oras bago ang Abril 11, kaya patuloy pa ring isinusubo ang mga sundalo sa mga drone ng Ukraine. Hindi. Ang tanging nagawa lang ni Putin bilang tugon sa lahat ng ito ay magbigay ng mahina at walang saysay na babala sa mga estado ng Baltic na pinaniniwalaan niyang tumutulong sa Ukraine sa kanilang malayo ang kampanya ng drone laban sa Russia. Nagbanta ang Russia ng hindi malinaw na tugon kung papayagan ng Estonia, Latvia at Finland ang Ukraine na gamitin ang kanilang himpapawid para magsagawa ng malalayuang pag-atake laban sa infrastruktura ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Ginawa na ito ng Ukraine ng maraming beses. Dalawang pangunahing Baltic port ng Russia ay pansamantalang isinara mula Marso hanggang Abril dahil sa sunod-sunod na drone attack ng Ukraine. Pero ito lang ang kaya ni Putin. Paulit-ulit niyang inuulit ang dati mga banta habang hindi niya naunawaan o binibigyang pansin ang totoong problema niya. Hindi ang pagtulong ng mga bansang Baltic sa Ukraine ang dapat ikabahala ni Putin. Ang sarili niyang sinasadyang mga ilusyon ang mas malaking problema. At pangunahing ilusyon doon ay ang ideya na kaya ng Russia na manalo sa digmaan na sinimulan ni Putin. Noong Abril 9, sinabi ni Robert Fox, editor ng depensa ng The Standard sa UK, na tinanggihan ni Putin ang realidad. Sinasabi ni Fox tungkol sa Ukraine, sila ay tumitira ng malalim sa loob ng Russia at nagdudulot ito ng totoong pinsala. Dagdag pa niya, ngunit ang problema, kahit na ito ay napapasok na sa mga pahayagan ng Russia tungkol sa pinsalang nagaganap, si Putin mismo ay lubos na itinatanggi ito. Ayan na nga. Kahit ng media ng Russia, ang mga military blogger ng bansa, at maging ang sarili niyang ministro ng depensa ay nagbababala sa kanya, tumatanggi pa rin si Putin na makinig kanino man. Siya na lang halos ang Ruso na naniniwalang pwedeng mapanalo pa ang digmaan, kahit sabing critical na ang sitwasyon sa Ukraine, ayon mismo sa Kremlin. Gaano katagal magmamatigas si Putin habang bumabagsak ang lahat sa paligid niya? Noong Marso, tumaas ng 29% ang buwanang bilang ng mga kaswalti ng Russia at umabot sa record na 35,300 at 51 kung saan 96% ng mga kaswalting iyon ay dulot ng mga drone. Nitong Marso, 2,026 na basag ng Russia ang record sa pinakamaraming kaswalti sa isang araw na umabot sa 1,700 at 10 sundalo noong Marso 17. Pero alam natin na hindi papansinin ni Putin ang mga namamatay sa labanan kahit gaano pa karami ang bilang ng mga ito. Ginagawa lang ng mga sundalo ang inaasahan niya dahil tinatrato niya silang parang mga sundalong itinatapon lang sa kamatayan. Ang maaring makapukaw kay Putin ay ang aksyon ng Ukraine sa mga pantalan ng Russia sa Baltic. Ang halos $1 bilyong na inaasahang dagdag mula sa pagtaas ng presyo ng langis matapos ang Operation Epic Fury sa Iran ay naagaw sa Kremlin dahil sa mga drone strike sa Baltic. Si Putin ay nakakatanggap na rin ng mga babala mula sa kanyang mga kaaway na panahon na para itigil ang isang digmaan na hindi niya kayang mapanalo. Diretsahang sinabi ni Jean-Noel Barrot, ministro ng Europa at Ungnayang Panlabas ng Pransya, kay Putin ang kakaharapin nito nang inanunsyo ng European Union ang bagong serye ng parusa noong Marso. Iyan ang realidad, kaya kailangang harapin ni Vladimir Putin ang mga katotohanan. Ang digmaan ng pananakop na kanyang pinasok at inilugmok ang kanyang bansa sa panganib ng pagkaubos at pagkawala ng kredibilidad ay dapat nang itigil. Dapat nang tapusin ang estratehikong, pampolitika at pang-ekonomiyang kabiguan na ito. Sabi ni Barrot, habang tinutukoy niya ang mga pagkukulang ng Russia, hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong mundo. Ayon kay Barrot, 200 beses na mas malaki ang investment ng European Union kaysa Russia sa Africa. Iyan ay isang saklaw ng impluensya na unti-unting nawawala kay Putin. Ang pagkatalo ni Nicolas Maduro, Ali Khamenei at Bashar al-Assad sa Venezuela, Iran at Syria ay lalong nagpahina sa pandaigdigang impluensya ng Russia. Bumabagsak si Putin sa pandaigdigang entablado, pati na rin sa Ukraine. Tiyak, kailangan ng makinig ni Putin sa kahit kanino. Sarili niyang mga ministro, mga military blogger ng Russia, mga ministro sa ibang bansa, nasusunog na langis, patay na sundalong Ruso, butas sa bank balance ng Russia,
at ugong ng mga mid-range drone ng Ukraine na sumisira pa ng mas marami pang asset sa likuran. Kahit isa lang sa mga ito ang makalusot sa pagtanggi ni Putin, marirealize niyang imposible na ang tagumpay na noon niyang inisip para sa digmaan sa Ukraine. Gusto mong isipin yon, hindi ba? Pero nakakulong pa rin si Putin sa delusyon niya at ang mga ginagawa niya'y tingin niya'y kapangyarihan. Pero sa totoo lang ay desperasyon lang ito para sa sinumang nakapapansin sa napakaraming kabiguan ng Russia sa Ukraine. Nang nagbigay si Putin ng kanyang talumpati sa bisperas ng bagong taon sa Russia noong katapusan ng 2025, sinabi niya sa mga mamamayang Ruso na siya at pati na rin sila ay dapat maniwala sa militar ng Russia at sa tagumpay nito. Iyon ang panahon na napapanggap ang Russia na nasakop nila ang mga teritoryong hindi naman talaga nila hawak. Habang lumalakas ang drone advantage ng Ukraine sa 2026, patuloy pa ring pilit ni Putin na buhay ng kwento ng siguradong tagumpay ng Russia. Nakita natin yan nung huling bahagi ng Marso na naging record sa dami ng nasawing sundalong Ruso noong 2026. Tumugon si Putin sa dami ng namatay niyang sundalo gamit ang lumang taktika sa pagbibigay ng 2 buwang ultimatum sa Ukraine para lisanin ang Donbas. Ano mangyayari kung tumanggi ang Ukraine? Atake ang Russia at kahit paano ay magwawagi. Hindi rin tiyak ng kahit sino kung paano magagawa ng Russia yon. Lalo na't hindi naging matagumpay ang spring offensive nila noong Marso at patuloy na tinatarget ng Ukraine ang likuran ng Russia gamit ang mid-range na drone. Sa offensive na yon, noong Marso 25, inilatala ng United 44 Media kung paano talaga ang sitwasyon para kay Putin. Napansin nito na nalipol ng Ukraine ang 1 linggong halaga ng mga bagong recruit ng Russia sa loob lang ng 3 araw. At ang mga tagumpay na ito ay binigyang diin ng record-breaking na 1,700 at 10 nakaswalti sa isang araw na nabanggit natin kanina. Ganito ang Spring Offensive. Magulong masakar ng mga tauhan ni Putin habang nabubugbog sila sa harap at likod. Pero paano ba nila aasahan na magiging mas maganda pa ang kalagayan? Bukod sa pagtanggi at ilusyon na ito, abala si Putin sa isang hindi malusog na paranoia na maaring ibig sabihin ay wala talaga siyang alam sa totoong nangyayari sa prente. Ito ay isang tao na hindi gumagamit ng cellphone o internet ayon sa Business Insider na ibinunyag sa isang expose noong 2023 na nagsabi ring tumatanggap lang si Putin ng mga update tungkol sa labanan kung ito ay ihahatid ng mga miyembro ng kanyang pinakamalapit na grupo. Nilikha ni Putin ang isang information vacuum sa paligid niya at madalas na hindi tumatagal ang sinumang sumusubok pumasok dito. Naku, Ginoong Belousov. Sana hindi ka na lang naging masyadong prangka tungkol sa kalagayan ng drone technology ng Rusya. Baka mahulog ka sa bintana balang araw. O kung swerte ka, gawa-gawang kaso ng korupsyon mula pa sa mismong nag-uudyok nito sa Kremlin. Maraming chismis na humingi si Putin ng tulong sa mga oligarko ng Rusya para pondohan ang digmaan sa Ukraine. Pero ayon sa politiko, itinanggi niya ito. Gayunpaman, ipinapakita nito na kahit papano ay naunawaan niya kung gaano kabigo ang digmaan. Hindi na sana kailangang humingi ng Rusya ng dagdag na pera para sa operasyong militar na dapat sana'y natapos sa loob lang ng ilang araw. Pero 4 na taon nang lumipas at lalo lang lumalala ang sitwasyon ng Rusya. Ang ganap na pagtanggi ni Putin sa nangyari sa Ukraine ay nangangahulugan na talo na ang digmaan. Hindi na makakahabol ang Rusya sa drone advantage ng Ukraine at binabaliwala ni Putin ang maraming payo sa paligid niya. Ilan sa mga ito ay tinampok namin sa video na ito, ngunit marami pang iba. Ang estratehiya ng Ukraine sa labanan ay nadudulot ng mas marami pang pangamba sa Kremlin kaysa sa mga nabanggit namin dito. At maaari mong malaman ang lahat ng iyon kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss sa mga susunod na ihahandog ng The Military Show. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.